We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 189. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 8. One principle at a time. We explain the principle and we do the life application at the end. But before we proceed, let us first pray and commit this to the Lord. Manalangin po tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you so much also for the beautiful people who are joining us via broadcast. Maraming salamat po sa bawat isa sa kanila. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. We are already past halfway in our mini-series. We already discussed the first 7 timeless principles of grace. Today, we're going to add one more principle. And before we do that, we need to refresh our memory. And let's just revisit the first 7 principles we already talked about. You can see this on your screen. And after this, we will jump right away on principle number 8. You can see this on your screen. Number 1 principle, rest in Christ's finished work. Can you say that together? Rest in Christ's finished work. Number 2, live from your true identity in Christ. Let's say that together. Live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Let's say that. Align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Allow grace to guide your ambition. Number 5, be generous the grace way. Be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Speak grace-filled words. Number 7, keep the fellowship of grace. Keep the fellowship of grace. We are going to add one more principle today. Number 8, we are going to talk about this. Forgive freely with grace. Let's say that together. Forgive freely with grace. Principle number 8, forgive freely with grace. Just as God has forgiven us through Christ, let His grace flow through you, releasing others from offense. Forgiveness is not about their worthiness and apology, but a reflection and embodiment of the unmerited favor you have received. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi po nakasalalay doon sa pagiging karapat-dapat noong kailangang patawarin o sa kanyang pakiusap at paghingi ng tawad. Maaring hindi po siya karapat-dapat patawarin. In fact, baka sa estimate mo, kailangan talaga siyang bitayin, pero kailangan mo siyang patawarin. Maaring hindi pa siya humihingi ng tawad, o baka naman wala siyang balak humingi ng tawad, pero kailangan mo pa ring patawarin dahil ang pagpapatawad ay hindi nakasalalay doon sa kanyang pagiging karapat-dapat, kundi sa biyayang iginawad ng Panginoon at ating natanggap.
Just as we have been forgiven unconditionally through Christ, we are called to extend the same unmerited favor to others. Alam ko po na madali lang itong sabihin kaysa gawin. I know that. And I fully realize that it is easier said than done. But it can be done. Believe me, it can be done by the grace of God in us and through us. Sapagkat walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. That is why we need to learn this and allow the Word of God to renew our mind so we will be enabled by the grace of God to do this. It may be hard. It may be difficult. Honestly, humanly speaking, baka hindi ko, Bishop, magawa yan. Baka hindi ko yan kayang gawin. Hindi mo yan kaya sa ganang iyong sarili. Pero pag pinayagan mo ang biyaya ng Diyos, gumawa sa iyo, magagawa mo ito. Dahil sabi nga ni Pablo, magagawa ko ang lahat sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Can you say amen? Amen. Forgiveness is central to Christian life, grounded in the unmerited grace we have received through Christ. When we forgive freely, we reflect God's character, break the chains of bitterness, and foster healing in our relationships. Remember this, my dear brothers and sisters. Grace empowers us to forgive, for a forgiven heart is also a forgiving heart. I want to say that again. A forgiven heart is also a forgiving heart. Sa wikang Pilipino, ang pusong napatawad ay mapagpatawad. At magagawa lang ito dahil sa biyaya ng Diyos. Having said this, I want to share with you 3 insights on biblical forgiveness. Then of course, at the end, as we always do, we will do the life application. So sit up straight, fasten your seat belt, because I believe this is going to be another joyride of God's transformation through the ministry of the Word. Number 1 insight, forgiveness is a gift we receive. Tandaan, hindi mo pwedeng ibigay ang hindi mo natanggap. Bago ka magkaroon ng kakayahang magpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda, kailangan mo munang maintindihan ang patawad na iginawad ng Diyos sa iyo ay hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo pinagpursigihan, ito po'y iginawad sa iyo bilang regalo ng kabaitan ng Diyos. Forgiveness is a gift we receive, not something we earned. Through Christ's finished work on the cross, God freely offers us complete forgiveness. What kind of forgiveness? Complete forgiveness. Not based on our efforts, but according to His grace. Let me show you the scripture. Ephesians chapter 1 verse 7. The Apostle Paul writes, in Him, meaning in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Pinapaliwanag sa atin Apostol Pablo sa pamagitan ng verse na ito na ang pagpapatawad ng Diyos ay katumbas ng katubusan. Ang katubusan ay katumbas ng pagpapatawad. At ito'y mapapasa atin lamang sa pamagitan ng krus, ang pagtigis ng dugo, ang tinapos na gawa ni Kristo. At ito'y natanggap natin sa pamagitan ng biyaya. The word grace comes from the Greek word charis, which literally means gift, regalo. So maliwanag pa sa sikat ng araw ang talata na ito, na ang pagpapatawad ay hindi premyo, regalo. Pwede mong ipagkait,
pwede mong ibigay. Pero hindi pwedeng premyohan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, patatawarin ko lang ang taong yan. Pag lumuha ng dugo, pag lumuhod at nakiusap, tsaka siya patatawarin. Kung magawa niya ito, palagay ko, kung gusto ka talagang mapatawad, ay baka gawin mo nga ito. At nagawa nga at pinatawad mo, ang iginawad mo sa kanya ay premyo. Pinremyohan mo ang pagluha niya ng dugo. Pinremyohan mo ang kanya pong pagluhod, pakikiusap at paghingi ng tawad. Yung iba naman, ganito ang tono, patatawarin ko lang yan kapag nagbago na. At kung siya'y nagbago at saka mo pinatawad, pinremyohan mo ng pagpapatawad ang kanyang pagbabago. Hindi kaya pwedeng tignan ito sa kabilang bahagi na kung patawarin mo na siya, magsisimula siyang magbago. Depende kung saang pananaw ka tumitingin. Redemption is synonymous with forgiveness, and forgiveness is synonymous with redemption. Tandaan, ang forgiveness ay redemption, ang redemption ay forgiveness. Hebrews chapter 9 verse 12. He, referring to Christ, did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. What kind of redemption? I cannot hear you from where I am. Please answer me. What kind of redemption? Eternal redemption. At dahil ang redemption ay synonymous ng forgiveness at ang forgiveness ay synonymous po ng redemption, eternal redemption simply means eternal forgiveness. Eternal forgiveness ang iginawad sa atin ng Diyos dahil sa pagbububo ng dugo. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo ay walang hanggang katubusan, alalaon bagay, walang hanggang kapatawaran. Ibig sabihin, pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong kasalanan, past, present, and future. Remember this, in Christ, I am completely forgiven. Sabihin natin sabay-sabay, malakas. In Christ, I am completely forgiven. Say it from your heart. In Christ, I am completely forgiven. Naniniwala ka ba na ikaw ay pinatawad na? Amen. Hindi ka lang basta pinatawad, ikaw ay kompleto at walang hanggang napatawad. Ibig sabihin, walang kasalanan na hindi napatawad. Now look at the scripture. Colossians chapter 2 verse 13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. Look at the next line. He, referring to God, He forgave us all our sins. How many of our sins God forgave? All. Mahina po ang sagot ninyo. How many sins God forgave? All is not some. All is not many. Hindi ko sinabing pinatawad ang ilan sa kasalanan o maraming kasalanan. Lahat ng kasalanan ay pinatawad na. Ang Greek word na ginamit po sa forgave ay charizomai. Kung matatandaan po kayo, binanggit ko sa inyo kanina, ang Greek word po ng grace ay charis. Ang root word ng charizomai, charis. Nanggaling yung charizomai sa charis, meaning gift. Yung pagpapatawad ng Diyos, regalo. Hindi ka po nagpinitensya para mapatawad. Hindi ka nagpapako sa krus para mapatawad. Hindi ka nag-ayuno, hindi ka lumuhod sa bubog o lumakad ng paluhod mula sa pintuan papunta sa altar. O nagbuhat ng mabigat na krus o sinugatan ng sarili. Pinatawad ka
dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagpapatawad na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung hindi ka pinahirapan ng Diyos, bakit tila pinahihirapan mong iba? Kung ginawad ng Diyos sa iyo ang regalo ng patawad, bakit mo pinababayaran sa iba? Bakit mo ipinagkakait sa iba? Hindi kaya ang dahilan ay dahil hindi mo naiintindihan yung pagpapatawad na iginawad ng Diyos sa iyo, kaya hindi mo maigawad sa ibang tao? Yung word na charizomai ay nakasulat sa aorist tense, meaning past tense. Ang aorist tense po ay simple past tense ng Greek. Marami po kasing shade ang past tense sa Greek grammar. Pero ang pinakasimple ay aorist tense. Kumbaga sa English grammar natin, simple past tense. Kapag ka eat, present tense. Kapag ka ate, past tense. Pag sinabi po bang ate, kumain na, hindi pa. Kumain na ng 8 beses. Ate. Busog na, hindi pa. 8 beses na po siyang kumain. Ate. Yun po ay simple past tense. Meaning, ang charizomai ay nasa aorist tense, pinatawad na. Makinig po. Hindi ka po patatawarin pa lang, hindi ka po kasalukuyang pinapatawad, tapos na. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Amen. Ang ganito bang kagandang katuruan ay maggaganyak sa iyo para mamuhay ng parang demonyo at mamuhay sa pagkakasala? Hindi po. Dahil isang bahagi ng katotohanan tayo'y pinatawad. Meron pa pong kakambal na katotohanan yan. Hindi ka lang pinatawad, binago ka rin ng Panginoon at hindi ka na katulad pa ng dati. Amen. Kung pinatawad ka lang at hindi ka binago, ang tsansa na abusuhin mo ang pagpapatawad at mamuhay ka sa pagkakasala ay naroon. Pero hindi ka lang po pinatawad, binago ka ng Panginoon. Kaya't nasusulat, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na, narito ikaw ay naging bago. Binigyan ka ng bagong puso, isang puso na nagmamahal sa Diyos. Can you say amen? 1 John chapter 2 verse 12. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Yung word na forgiven ay past participle sa English. Kaya sabi ko sa inyo, may mga shade po ang past tense. Nagkakaiba na lang po sa structure ng sentence. Pero pag sinabi niyong forgave, simple past tense. Pag sinabi niyo pong forgiven, past participle. Ang value parehas, past, tapos na, nangyari na. Ang Greek word ng forgiven ay apemi. Sa original Greek grammar, it is even more powerful than the English grammar. Dahil pag binasa nyo sa English Bible, forgiven, lumalabas po ay past participle. Pero sa Greek grammar, nakasulat po yan sa perfect tense. Pag sinabing perfect tense, mga kapatid, ang ibig sabihin, completed action with an ongoing result. At ito po ay nakasulat sa passive voice. Meaning, you did not do it, it was done to you. Kapag ikaw ang gumawa, active voice. Kapag ikaw ay tumanggap ng gawa, passive. You are receiver of the action. Mga kapatid, ang ginamit po na apemi ay nasa passive voice. We did not forgive ourselves. Hindi tayong nagpatawad sa ating sarili. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Palakpakan ang Panginoon. Praise God. At ang pagpapatawad ng kanyang ginawa ay merong epekto. Anong epekto ng pagpapatawad? Na bago ang iyong buhay.
Remember what Jesus said? Go and sin no more. You become a new person. Nang pinatawad po si Maria Magdalena na minsang natagpuan sa pagkakasala, hindi na po niya binalikan ang pusali ng kasalanan. Ganyan ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Iaahon ka sa pusali ng kasalanan, ikaw ay hindi na babalik pang muli sa pusali ng kasalanan sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 1 insight. Forgiveness is a gift we receive. Number 2. Forgiveness is a grace we extend. We receive, we extend. Wala kang i-extend until you first receive. Is it possible na may mga tao naging mailap sa pagpapatawad sa iba ay sapagkat hindi po nila naranasan ang pagpapatawad ng Diyos? Kung mararanasan mo lang ang pagpapatawad ng Diyos, kung mararanasan mo ang kabaitan ng Diyos, magiging mabait ka sa iba. Kung mararanasan mo ang pabor ng Diyos, magiging mapagbigay ka ng pabor. Kung mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ibabahagi mo ang pag-ibig ng Diyos. Forgiveness is a grace we extend because we have first received it freely from Christ. Just as God, in His mercy, forgave us completely through Jesus' finished work, we are called to extend the same grace to others. Why? Because we have been forgiven much, we are empowered to forgive others. I'll show you the verse. Colossians chapter 3, verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievances against someone, forgive. What's the next line? As the Lord forgave you. Forgive, it's a command. Para magawa mo yung forgive, you have to understand as the Lord forgave you. Kaya very fundamental yung understanding mo ng forgiveness. Hindi mo magagawang magpatawad kung hindi mo naintindihang ikaw mismo ay napatawad. Naalala niyo po yung parabola sa Biblia na merong isang alipin na nagkautang ng malaki sa kanyang amo. At sa awa nung amo, pinatawad yung kanyang alipin. At nang lumabas na yung alipin mula po doon sa presensya ng kanyang amo, nakasalubong niya yung kapwa niya alipin na mayroon ding pagkakautang sa kanya. Nakiusap yung kapwa niya alipin na siya'y patawarin. Pero sa halip na patawarin yung kanyang kapwa alipin, ipinakulong niya yung kanyang kapwa alipin. Nabalitaan ng kanyang amo. Pinatawag yung kanyang alipin. Ang sabi nung amo, hindi ba't ikaw ay may utang sa akin? Hindi ba't ikaw ay pinatawad ko? Pag naintindihan natin yung punto na yon, dapat maintindihan natin ang sino mang may atraso sa atin, ay pwede na nating patawarin sapagkat yung atraso natin sa Diyos, pinatawad na rin ng Panginoon. Kaya nagalit yung amo. Dahil sa ginawa mo sa iyong kapwa alipin, ipakukulong din kita at hindi ka makakalabas hanggang hindi mo mabayaran hanggang sa huling halaga ang iyong pagkakautang. Mga kapatid, mahalagang maintindihan po natin yung grasyang naigawad sa atin para tayo po'y maging mapagbiyaya din naman sa mga nagkakaatraso sa atin. Just as we freely receive, we freely give. Remember, sabi ni Jesus, tinanggap niyong walang bayad?
ibahagi niyong walang bayad. Hindi ka pinahirapan nung ikaw ay pinatawad. Hindi ka pinaluhan ng dugo. Hindi ka pinagpenitensya. Hindi ka pinagbayad. Yung mga taong nagkaroon ng atraso sa atin, patawarin din natin katulad din naman, just as the Lord forgave us. But as an overflow of the grace we have encountered. Our ability to forgive is not based on the worthiness of the one who wronged us, but on the immeasurable grace God has shown us. Yun ang basis. Kasi kung ang pagbabatayan, pagiging karapat, dapat tatapatin ko po kayo. Talagang may mga taong hindi ho karapat dapat patawarin. Tulad mo. At tulad ko. We deserve to die. We deserve hell and judgment. But God loved us anyway. Minahal tayo ng Diyos. Niyakap tayo sa ating karumihan. That is why grace is super amazing. There is no other word for grace but amazing. Kamangha-mangha, kahanga-hanga. Can you say amen? Forgiveness does not mean ignoring wrongdoing or denying the pain. It means choosing to release the debt just as Christ released us from ours. Ang bigat din ng utang natin, ha? Hindi natin kayang bayaran. I owed a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. What an amazing love God bestowed upon us. Pag naintindihan natin ito, siguradong magbabago ang buhay natin. Habang nauunawaan natin ito, lahat tayo without exception, ang mensaheng ito hindi lang para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, hayaan nyo po, nakausapin po kayo ng Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito. Dahil alam ko, na sa bulwagan na ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, may mga issues ang heart ninyo ng unforgiveness. Meron pa rin mga taong hindi nyo mapatawad. May mga taong pag nakita po ninyo, kumukulo ang dugo nyo parang radiator. Sapagkat sa mga sinabi laban sa iyo, ginawa laban sa iyo, o ipinost sa Facebook laban sa iyo, o naisip laban sa iyo, wala nang katapusan ang maaring maging dahilan. Pero dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord, dakila ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another. What's the next word? Forgiving. Present tense. Forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. God forgave us one time, big time. But we need to learn from that and be forgiving every day. Maging mapagpatawad araw-araw. Hindi ba't minsan tinanong ni Simon Pedro ang Panginoon Jesus tungkol sa issue na kung ilang beses niya patatawarin ang kanyang kapatid? Ang sabi niya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang walang hiyang tao na ito? Yun yung bagong salin. Sumagot si Jesus, 77 ulit. Kinuha ni Simon ang kanyang calculator. Kinwenta niya, 70 times 7. 77 ulit. Lumabas sa calculator, 490. 490. Kung magiging literal ka, yun muna, bago na yung tunay na meaning. Kung magiging literal ka, patatawarin mo ang kapatid mo ng 490 times ng parehas na offense.
Hindi ho 490 times na offense. Ibig sabihin, kailangan niyang magsinungaling sa iyo ng 490 times. At pag umabot na siya sa 490, pwede mo nang sabihin, puno ng silab. Dapat ka nang kalusin. Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi siya abot ng 490. Dahil sa tansya ko, hindi mo siya paabutin ng 490. Pero hindi ho numero pinag-uusapan doon. Ang ibig sabihin ng 70 times 7 ay habang nagkakamali ang iyong kapwa, patawarin mo, ng patawarin mo, ng patawarin mo, dahil ang patawad na ibinigay sa iyo ng Diyos, sinagad niya mula sa walang hanggang nakaraan hanggang sa walang hanggang hinaharap. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong kasalanan. Shout Amen. Amen. Oh happy day, oh happy day. Since Jesus washed my sins away, He taught me how to watch and pray. Oh happy day. Since Jesus washed my sins away, can you say amen? Jesus himself demonstrated this on the cross. Look at the verse. Luke 23:34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tagalog, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang humihingi ng tawad, pero nagpatawad. So hindi mo kailangan hintayin humingi ng tawad. In your heart, you have to release it right away. Patawarin mo na agad. Kung siya hihingi ng tawad, hindi ho yun advantage para sa iyo. Para sa kanya yon. Sapagkat natututo siya sa kanyang pagkakamali. And he is becoming a better person. Pero, humingi man siya ng tawad o hindi, you have to release that person in your heart. Dahil hindi mo gusto na ikulong siya sa puso mo ng habang buhay at pagharian niya ang isip mo at ang damdamin mo at pahirapan ka habang buhay at papangitin ka. Gayong may karapatan kang maging masaya araw-araw dahil anak ka ng Diyos, pinagpala ka at pinaburan. Forgiveness is not based on whether the offender deserved it, but on the grace we have received. Natanggap na po ba natin ang grasya? As we extend this grace to others, we reflect Christ's love. Break the chains of bitterness and walk in the freedom of His peace. Gusto niyo po ba ng kapayapaan? Magpatawad po kayo. Dahil habang hindi po kayo nagpapatawad, walang kapayapaan. Magulo ang isip, mabigat ang loob. Laman siya ng isip mo. Laman ng isip mo ang kanyang kawalang hiyaan, ang kanyang kabastusan, ang kanyang nagawa, ang kanyang nasabi. Kahit natutulog ka na, laman ng iyong isip. Paggising mo, laman ng iyong isip. Ano nangyayari? Pinagmamay-ari ka na niya. Siya nang may-ari ng isip mo, siya nang may-ari ng damdamin mo, siya nang nagdidikta. Kaya hindi ka kailanman sasaya hanggang hindi ka marunong magpatawad. Number 2, forgiveness is a grace we extend. Number 3, forgiveness opens the way to freedom. Gusto mo ng kalayaan, kailangan mong magpatawad. Forgiveness releases us from the heavy chains of bitterness, resentment, and unresolved pain. When we hold on to unforgiveness, we keep ourselves bound to the offense, allowing it to steal our joy and disrupt our peace. So, sinong lugi? Ikaw. Ikaw ang lugi. Una, sinaktan ka na
binastos ka na, winalangya ka na, pinacebook ka na, and yet hanggang ngayon, nagdurusa ka pa. Kasi ayaw mong i-release sa puso mo. When we choose to forgive, we are not excusing the wrong or minimizing the hurt. Listen up. I want to say that again. When we choose to forgive, we are not excusing the wrong or minimizing the hurt. We are surrendering the burden to God and trusting Him as our just and righteous defender. Pag nagpatawad ka, hindi mo po ini-excuse ang mali niyang ginawa, hindi mo minamaliit ang pangwawalang hiya, isinusuko mo sa Panginoon na siya na lang ang maging tagapagtanggol mo. Ipaubaya mo sa Diyos dahil siya ang ating mapagmahal na amang sumasalangit. Hindi niya papayagan ng kanyang mga anak ay maargabyado. Shout amen! Nasubukan niyo bang argibyaduhin ang tuta? O ang kuting? Patay ka sa aso. Patay ka sa pusa. Sapagkat kung ang hayop ay may naturalesang ipagtanggol ang kanyang anak, umasa ka, ipagtatanggol ka ng Panginoon. He will vindicate you. He will defend you. Shout amen! Maaring sa una parang naargabyado ka. Parang sa una ikaw ang lumabas na mali. Parang sa una ikaw ang hindi tama. Huwag mo ipagtanggol ang iyong sarili. Do not overreact. Allow God to handle the issue. Allow God to handle your heart and emotion. And with that, the day will come, He will vindicate you. Dahil darating ang araw, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Matthew chapter 6, verse 14. For if, pwede rin i-translate na when. For if or when you forgive other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Now, let me explain this verse. Tatapatin ko po kayo. In casual reading, parang ang ibig sabihin ng verse, tayo'y patatawarin lang kung tayo'y magpatawad. Tama po ba na parang ganun ang dating ng verse? Basahin natin ulit. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Sa unang basa, wala munang paliwanag. Sa unang basa, parang lumalabas na bago ka mapatawad ng Diyos, kailangan mo munang patawarin ang iba. Hindi po. Sapagkat hindi pwedeng yun ang maging kahulugan ng verse. Dahil kung yun ang kahulugan ng verse, ang pagpapatawad na iginawad ng Diyos sa atin, hindi na ho grasya. Premyo na nung pagpapatawad mo sa iba, kaya ka pinatawad ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sigurado ko na hindi yun ang ibig sabihin. Dahil sa Biblia, hindi pwedeng magbanggaan ang mga kahulugan. That is how you hermeneutically handle the scripture. Yung pong conjunction na if, sa Greek conjunction po ay pwedeng isali na when. So, when you forgive, kung ikaw ay magpatawad. Listen, this does not mean our forgiveness earns God's forgiveness. But, this is a big but, it reflects the reality that a forgiven heart also a forgiving heart. Pinapakita lang sa atin ng verse na ito ng pusong napatawad ay pusong marunong magpatawad. Kaya dahil tayo pinatawad ng Ama,
tayo po'y mayroong kakayahang magpatawad. At yung kakayahan nating magpatawad ay dahil tayo ay pinatawad ng Amang sumasalangit. Tayo po ba'y pinatawad na? Meron tayong kakayahang magpatawad. Can you say amen? Unforgiveness burdens you like carrying lifeless weight. Release it and walk in freedom. Unforgiveness is like dragging a corpse you should have buried long ago. Let go and walk in freedom. Kinakaladkad mo yung patay, yung bangkay na dapat noon pa man nilibing mo na. Pero ayaw mong ilibing. Kinakaladkad mo. Pinahihirapan mo ang iyong sarili. Nahirapan kang huminga. Na-stress ka. Dahil na-stress ka, nagkakaroon ng mga imbalances ang system ng iyong katawan. Ang dali mo magkasakit. Mayat-maya tinatamaan ka ng sakit. Sapagkat meron kang sama ng loob sa nanay mo, sa tatay mo, sa tsuhin mo. Meron kang sama ng loob sa bishop mo. Patawarin nyo na sapagkat tayo rin ay pinatawad na ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Hebrews chapter 12 verse 15. See to it that no one misses the grace of God, and that no bitterness, no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Huwag niyong payagan na tumubo sa puso ninyo ang damo ng kapaitan. Dahil pag tumubo yan, magiging mapait ang iyong itsura. Bitter. Bukas makalawa, mukha ka ng ampalaya. Lamukos ang iyong mukha. Nahihirapan, pati ang filter. Hirap na hirap. Hindi kayang gawa ng paraan ng filter. Sapagkat punong-puno ka ng kapaitan. Subukan mo lang magpatawad, sasayang yung mukha. Bakit? Sabi sa Biblia, ang mukha ay bintana ng puso. Sumisilip ang puso sa mukha. Kaya pag madilim ang puso, madilim ang mukha. Kahit magpulbos, madilim. Alam nyo, pagka maitim ang mukha at pinulbusan, hindi naman pumuputi, nag-gray. Mukha kang inimbalsa mo. Ang problem hindi mukha. Ang problem ay ang puso. Palayain mo ang iyong puso, sasaya ka, at pag masaya ka, maganda ang buka ng mukha, sapagkat masaya ang taong walang tinatagong sama ng loob. Amen. Bitterness thrives where forgiveness is withheld, poisoning the heart and affecting those around us. Damay-damay lang yan. Tignan ninyo. Kapag kaho ang nanay ay galit, damay-damay sa bahay. Damay-damay. If you want everybody to be happy, make mama happy. Oh. Pag masaya si mama, lahat masaya. Kasi siguradong mandadamay yan. Sigurado yan. Kaya ho, para wala nang madamay, magpatawad na. Patawarin mo na si mama. Dahil si papa matagal na ring pinatawad ni mama. Pag nagkapatawaran, masaya ang pamilya, pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon. Shout amen.
When we hold on to resentment, we block how God's grace in our lives. Yung flow ng grace ay nabablock because of bitterness and because of resentment. That is why you need to release that. You need to do that intentionally. Forgiveness is not a feeling. It is a choice. It is a choice. I want to say that again. Forgiveness is not a feeling. Tatapatin ko po kayo. Mayroong panahon you don't feel like forgiving the person. Hindi ko mapatawad ang tao na. Pag ba't di mo papatawarin? Hindi ko feel. Hindi ko pa feel na patawarin siya. Listen, forgiveness is not a feeling. It is a choice. A choice to trust God. A choice to let go. A choice to step into the freedom He has already secured for us. When we forgive, we are not just setting others free. We are setting ourselves free to live in the fullness of God's grace, unburdened and at peace. Masaya po ang maging payapa. Masarap matulog ng mapayapa. Dahil alam mo, walang sama ng loob ang iyong puso. Sapagkat pinatawad mo na ang mga dapat patawarin. Let's see them again. 3 insights on biblical forgiveness. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Sit up straight. Ready. Number 1. Forgiveness is a gift that we receive. Number 2. Forgiveness is a grace we extend. Number 3. Forgiveness opens the way to freedom. It is very important to realize that forgiveness is a gift that we receive. Forgiveness is a grace we extend. Forgiveness opens the way to freedom. Now let's look at the life application. How can we apply this? Remember the principle, forgive freely with grace. Now the application is important. 1, be confident in God's forgiveness. Wala kang kumpiyansang magpatawad hanggang hindi ka po nagkaroon ng kumpiyansa na ikaw mismo pinatawad na rin ng Panginoon. You cannot confidently give what you do not confidently have. You have to have it confidently. Ako'y pinatawad na. Ako'y pinatawad na. I am completely forgiven. It's important. So you can confidently forgive others. Be confident in God's forgiveness, for it is complete, final, and secured by Christ's finished work. If you believe that, say amen. Amen. You are not partially forgiven. You are not on probation. His grace has fully, not partially, not temporarily, fully covered your sins. Kaya dahil kumpiyansa kang pinatawad ka na ng Panginoon, mula sa kumpiyansa na yan, magagawa mong magpatawad. Can you say amen? Amen. Guilt and shame have no place in the heart of those people who have been set free by the grace of God. Hebrews 10:17. Their sins and lawless acts. What's the guarantee? I cannot hear you. Let's do this again. Their sins and lawless acts. I will remember no more. What a confidence we have. Inassure tayo, sinicure tayo ng Diyos na lahat ng ating kasalanan ay hindi na aalalahanin pa laban sa atin. Mga kapatid, may mga tao po na nagpatawad na, pero naaalala yung kanyang mga nagawang kasalanan laban sa kanya. Ang iba, kapag kaho, nagagalit, nag-hysterical. Tulad ni mama. Pag galit, nag-hysterical.
Pagkatapos niyang mag-hysterical, magiging historical. Lahat ng nakaraan ibabalik. Kakalkalin niya dun sa bag niya. Ilalabas yung nakaraan. Natatandaan mo pa noong 1976? Ha? Natatandaan mo pa noong 1986? O 10 taon na. Natatandaan mo ba? Of course, hindi na. Hindi ko na natatandaan. Pero yung mga tao po na kunyari ay nagpatawad, hindi nila nililimot. Mga kapatid, ang tunay na pagpapatawad, nililimot na ang anumang nagawang kasalanan. Mantak ninyo kung yan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Pinatawad na daw tayo kunyari, tapos biglang sasabihin ng Diyos, naalala mo ba? At sigurado, patay tayo lahat. Pero salamat, hindi yan gagawin ng Diyos at hindi yan mangyayari kahit kailan. Shout amen. So walk boldly in this truth. So everybody say, in Christ I am completely forgiven. In Christ I am completely forgiven. One more time. In Christ I am completely forgiven. For the last time. In Christ I am completely forgiven. Confident ka ba? Taas sa kamay ng sure na sure. Pinatawad na siya ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Woo! Come on, make a joyful noise. Hallelujah! Amen. Number 1, be confident in God's forgiveness. Application number 2, forgive even when you don't feel it. Magpatawad kahit hindi mo ramdam. Patawarin mo na. Hindi mo kailangan pakiramdaman. Susunod na lang ang pakiramdam. Pero wag mong payagan ang pakiramdam ang maging driver. Dapat ang driver yung decision, hindi yung emotion. Forgiveness is not based on feelings, but on grace. It is a decision and a choice to let go and extend grace even when it is hard. Choose grace over your feelings. And in time, the heart will follow. Susunod na lang ang pakiramdam. Let God's love heal and restore you. Sabi ng iba, tiyak ko na lang patatawarin yan pag wala na yung sama ng loob ko. Kaya hindi mawala yung sama ng loob mo dahil hindi ka nagpapatawad. Subukan mo munang magpatawad. Mawawala ang sama ng loob. Emotion will just follow later on. Pero wag siya ang mag-dictate ng tempo. Ang magdidictate ng tempo is the decision that you need to do. Forgive even when you don't feel it. Number 3, forgive and be happy. Gusto bang maging masaya? Taas ang kamay na gustong maging masaya. Gusto ko makita ang kamay ng mga gustong maging masaya. Anong dapat gawin para maging masaya? Magpatawad. So bago ka matulog, isipin mo lahat ng mga demonyo. Mga gumawa sa iyo ng hindi maganda. Nagsalita sa iyo ng hindi maganda. Nagmarites sa iyo. Nag-Facebook sa iyo. Lahat. Tapos ilagay mo sa iyong harapan at patawarin. At sabihin mo, pinapatawad ko na ang mga demonyong ito. Bishop, pinatawad na pero demonyo pa rin ang tawag? Mga kapatid, hindi kaya nauunawaan din naman ng Diyos yung ating nararamdaman? Nagpapasya na nga ako hinuhusgahan mo pa ako. Nagdi-decide na ako. Ngayon ko lang yan tatawagin na demonyo, ngayon na lang. Pero kapag napatawad ko na yan, ang tawag ko na dyan, santo.
Bakit? Sapagkat ang mga taong yan ay magiging kamposanto. They will be buried and will not be remembered anymore. Hindi ko naalalahanin pang muli. Naalala nyo, nung hinahabol ng mga Egyptians, yung mga Israelites, habang sila'y nakaharap sa dagat na pula, dumarating yung mga Egyptians. Hinahabol sila ng mga karuwahe. Parang sa panahon ngayon, dumarating yung mga Bombay na kamotorsiklo. Hinahabol. Alam nyo po ang sabi ni Moises, tignan nyo sila at hindi nyo na sa uli makikita. Titigan mo maigi ang lahat ng sama ng loob at huwag mo nang balikan sapagkat karapatan mong maging masaya. Palakpakan si Lord. You have the right to be happy. Amen. Forgiveness frees your heart from the weight of bitterness and opens the door to happiness. Do you want to be happy? Listen to this. As a child of God, you have the right to be happy. No one, especially those who offended you, has the right to steal that from you. Release them and stay happy in the freedom Christ has given you. Karapatan mo ang maging masaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Let's see them again. Ito yung life application dahil alam natin that we need to forgive freely with grace. It can only be done by grace, through grace, and with grace. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Application number 1. Be confident in God's forgiveness. Number 2. Forgive even when you don't feel it. Number 3. Forgive and be happy. And the big idea is, in Christ, I am forgiven so I can forgive. Do you believe that? Sabihin natin sabay-sabay, ano ang big idea? In Christ, I am forgiven so I can forgive. You are forgiven so you can forgive. Remember, a forgiven heart is a forgiving heart. Pinatawad na tayo, magpatawad din po tayo. Can you say amen? Malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Receive His forgiveness. Be saved. And from that point of your life, receiving His forgiveness, you will have a heart and the ability to forgive. Mula sa biyayang iyong matatanggap, ay biyayang ibibigay mo naman sa iba. Patawad na iginawad sa iyo, igagawad mo sa iba. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Manalangin tayo ng pagtanggap. Inaanyayahan po namin kayong sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ariin po ninyo na ito'y isang personal niyong panalangin. Aanyayahan ko po ang mga kasama natin sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. At kung meron po tayong kasama sa loob ng bulwagan na ito, gagawin nyo ito sa unang pagkakataon. Ariin po ninyo na ito isang personal nyong panalangin. Manalangin po tayo. Itaas ang dalawang kamay. Ipikit ang mata at manalangin tayo. Bigkasin ang panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Ang dalangin po namin na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. In Christ, I am forgiven, so I can forgive. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Tulad ng nasusulat, sa pamagitan ng iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? Christ, I am forgiven, so I can forgive. In Christ, I am forgiven, so I can forgive. Are you in Christ? Yes. You are forgiven, and sure, you can forgive. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po
Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!